Hello po sa inyong lahat. Tayo po ay nagpaluto ng chicken, ng lumpia, na beef at saka chicken. At meron pa mga ilang handa na darating mula sa aking mga kapamilya. At meron po tayong okasyon ngayon, isang important okasyon na talaga naman nakakagulat sa bilis. Talagang napakabilis ang panahon. Ika-5 taon na po ngayon ng pagkawala ng inay. At gusto ko siyempre makasama kayong lahat sa aming padasal at sa aming munting kainan. Huwag po kayo magkakakalas, sama kayo. Wala pa rin nilalagay natin. Kaya ulitin nyo, baka yan pa yung palaang eh, oh. Maganda din, natin natin ang table sa natin nilalagay. Nagsabi na ako ng 20 hindi pa rin nilalagay. Ulitin nga natin. Kalma lang tayo, kalma. Kita mo yan, nagpapahid ako ng extra 500. Meron silang tagalinis mismo. Pero ako talaga, nagbigay na ako ng 500. Kahit pwede namang wala na, para lang personal na masikaso. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nilinis. Ay nako, wala nakaasikaso eh. Ito yung tent follow-up natin sa opisina. Okay, so ngayon naman, ang may papahiram ng nila sa aming chairs ay 15. Expected ko kasi mga 20-25 kasi may mga, alam mo na, pag may pupuntang pamangkin na may mga anak kasama or si Lola may kasamang apo, so kailangan ay ready sa mga gadon. Eh, magdadasal pa. So yung magdadasal ay nai-remind ko na kahapon ko ng oras. Ang kasi natin ngayon ay tables and chairs para sa, yung table para sa lalagyan ng konting food na aming inihanda. Ayun. And ayun, mamaya natin ang kintuwa. Kasi ko muna to bago tayo magpormala ng talkies. Ari ko ay bahay ng aming pamangkin. Yan, kapatid ni Poroy. And meron silang ilan din. Hello mga bata! Bless mo na, bless! Bless sa lulo, bet! Bless sa lulo! Kalalaki na eh. Kalalaki na. Mabait ka mga yan. Naku, kapabait eh. Charang. Ayan. Meron sila paupuan. 15 lang daw kaya nila yun. May maliit ng table pala. Okay. Ayos naman kausap yung mga ano, yung mga bagong staff. Parang mga bago yun eh. Pero nagparinig ako, sabi ko, saan ka ho kayo? Saan ka nakapesto kayo doon? Sabi ko doon sa may puno na wala ng dahon. Inilakas ko. Tawanan sila. Ito may video ko niya kanina. Sinong ko pa. Sinong ko pa. Okay. Ayan, meron tayo mga galing sa opisina. Ilang ka nga pag-aari? 5, 10, 15, 17 nga, 17 nga. Okay. So, 2021 na wala ang inay. Ang isa sa pinakamasakit, ang pinakamasakit na nangyari sa aking buhay o sa aming buhay. Pinakamasakit siyempre sa mga hindi pamilyadong tulad ko o sa yun na nga, mas ano yun, parang mas matindi yung tama. Sa mga bago natin taga-subaybay at para na rin sa inyong lahat, refresh lang natin. Eksakto yung pag-uwi ko ng Pilipinas nung mawala ang inay.
Lagi ako umuwi, minsan twice a year. Yun ang may pagkakapuri ko sa sarili ko. Kinakapalan ko mukha ko para makapagsabi, para madalaw ang inay. Nagdoble noong 2020 o 2019 pala ako dumating para maabot ko or masalubong ko ang New Year. Ang bagong dekada, ang 2020, kasama ang inay. So kahit nakapagbakasyon ako ng Abril, bumalik ako ng makapasko. Yung pag-uwi ko noong 2021 ay parang naramdaman ko na mawawala ang inay. Hindi ako kumukuha ng 3 buwan ng bakasyon. Mahirap yun. Pero kung bakit baga kumuha ako ng 3 or humingi ako ng 3 buwan. So March ako dumating, panahon ng pandemic. Parang pangalawang pugso ng pandemic. 2020 yun, diba? 2021 parang muling bumalik at mas malakas pa. May mga variations pa. Swerte ako at napapunta ako sa isang bonggang hotel. Primera klase, 5-star, ang Sheraton Hotel. So doon ako nadala para sa, anong tawag dito? Nakalimutan ko. Ganun yata akong nagkakaedad. So i-flash ko na lang dito pag naisip ko. Quarantine. And then, hindi ko pa rin pinapaalam sa inay na nasa Pilipinas na ako. Ang mga kasapakat ko yung mga kapatid ko. Kasi bala kong surpresahin dito ang inay. Gusto ko laging sorpresa. Wala yata akong uwi na nakareding inay para ako salubungin. Kahit nung isang beses nalubong niyo sa airport, I think that's 2014 or 2012. Hindi pa rin niya alam na ako yung susundin sa airport. So, to make it short, to make the long story short, ay natagalan bago ako nakauwi na Mindoro kahit nasa Pilipinas na ako. And then, nag-video call kami ng inay na yun, ganyan. Kinakausap ko ng mga kapamilya ko sa Mindoro na ganito ang gagawin natin, ganyan. Bala kong mag-prank. First time kong ginawa yun. Bala kong magkunya-kunyari ang doktor na gagamutin kong inay. Hindi ko lang kung napanood niyo yan, pero i-re-republish ulit natin. Or i-re-upload. Sa Facebook at sa YouTube. So, umuwi na ako ng Mindoro ng I think March 22. And then March 23 ay doon ko sinagawa kasi gabi na eh. Hindi na maganda yung drama. So sabi ko pagising na sa umaga. So nung umagang yun, parang may nahiraman ako ng walang mabilang kasi ng pandoktor-doktor ng robe. So nakahirap kami ng parang na magbumukha na rin doktor naman. Tapos merong stethoscope. Ayun, and then eto na nga yun. Yan. And then, after a few days, nagkasakit ng inay. Halos araw-araw. Laking gastos. Na dapat lang ibigay lahat sa inay. Parang 7,500 ang binabitawan ko araw-araw. Para sa ano, bukod pa yung nurse na tumitingin araw-araw. And then, yun ang isang buwan na parang ang tagal-tagal. Dahil ewan, parang humahabang oras ang may sakit ang inay. Minsan tinuturukan siya or something na humingi, obet. Tulungan mo ako, ganun. Kasi umaari na siya, nasasaktan na siya. May isang beses na sa hospital na parang nung umuwi siya, parang minura na niya ako sa telepono na yung dahil sa sakit na nga ng paa niya sa mga turok-turok. Di pa nagleles yata ang pain. Ang tawag dito. Endurance. Yung kalimutan ko yung mga words. Yung tibay sa sakit, di pa nang matatanda. So, uwi na ko dyan. Tangin na, gumano ng inay. Naloka ako.
dala na siguro ng sakit. Tapos yun nga, parang dala-dala ko pa yun hanggang ngayon na hindi ko lang nabanggit yata sa inyo na parang feeling ko ay nawala ang inay. Na sa mahabang panahon love na love niya ako. Parang special pa nga ang turing sa akin. Laging sabik na umuwi ako, sweet na sweet kami. Alam niya na binubus ko lahat sa kanya, and then kung kailan pa yung pawala na, saka parang naramdaman ko na parang may galit sa akin. Parang may tampo. Na siguro dahil alam niya na ako yung nagpadala sa ospital, na kung saan siya nakakaramdam ng sakit. Sabi niya gusto niya umuwi. So pinauwi ko na. Yun. And then pag pumapasok ako sa kanyang room, parang nakasimangot. And then nagleles pag nawawala, and then sutuli, and then yapos, yakap. And then mamaya pagpasok ko na naman, sa buwan ng gano'n, may handa naman pain, parang nakasimangot na naman sa akin. Yun lang ang feeling ko, pero alam kong mahal ako ng inay. Kung nagtampo man, naiibsan yun ng alam ko, na pagkakaalam ko na talaga mahal ako ng inay. Ay nako, ipupusta ko. Yun lang. So, nagtampo man siya, wala, o hindi, o ano ay, wala sa akin yun. Naisip ko lang, maaaring mali ako. So yun. And, mula nung dumating ako, inabot ng isang buwan, hanggang sa tuluyan na siyang namahalang. Alam niyo ba na hanggang ngayon ay umiiyak pa rin ako. Parang talaga, kalahati ng mundo ko nawala. Ay nako. Mahal na mahal ko talagang inay. Sobra. Hindi naman may babalik na lahat. Wala na. Yung feeling ko na naibigay ko na lahat, pero parang kulang pa rin. Parang mas marami pa akong naibigay. Kasi andun yung paghahabol ng time. Hindi naman 50 or 60 years old ang aking ina, kundi 90 something na noon. Meron na ako. Nung kaya ko nang bilhin yung gusto kong bilhin. Parang siya naman yung wala nang kakayahang maramdaman pa o malasa pa yung kaya kong ibigay. Kaya nang gusto kong yan kung meron kayo at wala man nagagawang masama ang magulang ninyo sa inyo, ay ibigay ninyo ang lahat ng pwede nyong ibigay na hindi nyo naman pinapabayaan ang sarili ninyo. Ayos na yata nila. So yun. I love you, inay. At alam ko nasa piling ka ng Panginoon Diyos kasama ang tatay. Sana ay gabayan niyo pa rin ako. Gabayan niyo kami lagi. Ayan. Lalong-lalo na kami mga isipin, mga problema, mga bagay na hindi ko kaya. Ayan. Ay, naku.
Okay, so... Tissue. ayusin na natin ang lahat at anong oras na baga? 2:42. Ayun. So mag-ready na tayo. Meron tayong padasal, meron tayong konting pagkain, at yun, munting bonding sa mga kapamilya natin na nandito sa Mindoro. Yung mga nasa malalayong lugar, hindi ko na inaasahan. At ramdam ko naman ang kanilang pagmamahal. Although siyempre gusto ko silang umuwi. Total, 5 taon naman ang inay. Ay, hayain na. Okay lang yan. Ang pinaka-importante ay mahal naming lahat ng inay. Napakaswerte ng inay. Napakaswerte niya. Kaya love you tatay, love you inay. And yan. Tara na. Atin toto yan. Ano dito? Ito i-distribute natin sa kapalibot din eh. Ang upuan? Ayan, ito mga bago natin. Ako na. Mamaya tayo. Kahit siya na lang muna, okay? Ano, mag-yan sila kumuha niyan? Ha? Sila na mag-kumuha, dahil silang pepesto dyan. Ay, di, mas magandang organisado eh. Mas magandang organisado at magandang tingnan. Dito na muna, dito na muna. Pag-aayos na. Simula na mawala ang inay, parang ako na yung pumapel sa dati niyang papel, ang gumigit na at parang nagbubuklod-buklod sa lahat, lalong-lalo na kung mayroong mga family events. Welcome sa akin yun. Ngayon marami pa tayong mga gagawin. Bibili ng kandila, dadaanan ng magdadasal, dadaanan ng si kapatid, aayusin ang mga food, ang flowers, asikasuhin ang magdarasal, and then ang kainan, ang mga bata, ang mga konting bonding, konting usapan, konting picturan, yun. So, sana po ay manood pa rin kayo sa susunod nating vlog, ang ikalawang bahagi ng 5 taon nang mawala ang pinakamamahal nating inay. Salamat po.